We have 79 participants. Ayan, so wait lang po natin. Ayan, so 78 participant na tayo, no? So maganda, mas maging madami pa tayo. So paabutin po natin ng 100 kasi sayang naman yung binabayaran dito na Zoom, 'di ba? Kung hindi natin ma-maximize yung binabayaran, 'di ba? So mas maganda, papasukin niyo po yung iba pa po nating mga leaders. So lahat ng leaders po natin papasukin po natin. Ayan, so mentors, no? So ready na po ba kayo? So may pen and ball pen na, ay may pen and ball pen. May ball pen na po ba tayo at may notebook? Ayan. Alam niyo po, napakasipag ng ating Ate Normilin, no? Ayan. So, ayan, so Mentor Lisa, alam niyo po napakasisipag ng mga to magsusulat, no? Ayan, Mentor Elsa, no? So simula sa pool talaga nagsusulat yan. Amazing morning sa lahat. Ayan, so maganda makapasok po ang lahat. Ayan, Tita Mens Gara. So pakitaas po ang lahat na may mga papel at ballpen para makita natin. Ayan, habang inaantay po natin yung ating speaker. Ayan, so wait lang po natin. Ayan, Mentor Ness, napakasipag nating ate. Ayan. So ang ating Ate Tess, ayan sa Tita Beth, no, always laging mga nagsusulat, napakasisipag po. So ikaw, 'di ba? Huwag kang papahayag na nakikinig ka lang kasi pag nag-away kayo ng jowa nyo, mamaya yung lahat ng natutunan nyo nakalimutan nyo na po. 'Di ba? So maganda may mababalikan po tayo. Ayan, so wag din po tayong papayag na papanoorin ko na lang ulit yung video kasi alam nyo po, proven and tested ko yan, hindi na babalikan. No? Ayan, so amazing morning po sa lahat. Ayan, Mentor Maricel Esteban, Mentor RJ, Mentor Kenneth, amazing morning. Mentor Marites, ayan, so Mentor Jovelyn, amazing morning po. Amazing morning sa naka-thumbs up po. Ayan, Mentor Gina, Kaisip, amazing morning po. Mentor Offie, amazing morning po. Ayan. Ayan, so 80 participant na po tayo, mentors. So maganda, 'di ba? Mas madagdagan pa tayo. Amazing morning sa lahat ng mga nandito. Ayan, Mentor Edward, makikisuyo po ulit ng ating video. Thank you so much po, Mentor Edward. Oh my God. Ayan, wait lang po natin, mentors. Ayan, amazing morning, Mentor Aida, Mentor Alice Gaso, Mentor Alicia. Ayan, so
Sorry. Amazing morning po sa lahat. Pag gusto yumaman, dapat lumalaban! Kung kaya nila, bakit hindi mo kaya? Tandaan mo, hindi ka nandito para lang umupo dyan at pumalakpak. Ang resulta, ginagawa. Dapat umakyat ka dito at i-share ang story mo. Ayan, grabe mentors, pa-type naman po kung ikaw ay excited. So we have 90 participants. Ayan, so mentors, let's welcome po, sorry mens, ang ating diamond mentor, Mentor Arian Fernandez. Amazing morning, mens. Hello, amazing morning. Hi, Mentor Jonalyn. Thank you for sa ating pag-host today sa pag-tiyap. Hello po, kumusta po kayo? Mga mens, ang dami nyo 91. Okay, parang kaya nyo pang mag-300. Pero first of all, gusto ko lang magpa-thank you sa inyong mother mentor at sa inyong father mentor sa sa power couple na mentor nyo, Mentor Naomi at saka sa kanyang husband. Mga mens, you are so blessed na nagkakandak ng ganito kasi one of the key para sa para sa long term na business na ginagawa natin ay ang matuto tayo kasi never tayong makakapag-apply. Kumbaga, bago mo naman nalaman yung I Am Worldwide, may nag-share sa iyo ng marketing plan, ng product, and then ngayon naman ang kailangan natin aralin is paano naman siya mapapalago. I know kayo, worldwide kayo. Parang Team Titans kasi ang team nyo po. A lot of you guys, siguro 70% or 80% ng team nyo po ay international. Kaya ang gagawin po natin, pakinggan nyo po yung sharing ko kasi ang i-share ko po sa inyo is kung paano po nangyari sa amin, kung ano po yung pinagdaanan namin and paano namin na put up yung Team Titans kung ano siya ngayon ay hindi po yan hindi siya instant. Okay, may mga pinagdaanan tayo pero ngayon nasasabihin ko na sa inyo para hindi na kayo magdaan na magta-trial and error pa rin kayo. Ayan, so ngayon ang pinaka natin, ang pinaka pwede kayong makinig. So kung nag-record kayo, okay lang naman. Kung magdilista kayo, mga key points lang naman itong slides ko. Pero gusto kong mas maintindihan nyo paano mo i-apply sa grupo mo. Kasi ang topic natin, paano ba natin i-establish ang ating business na pang long term? Yun yung topic natin. Kasi ang dali kasi, nandito na tayo, ano ka na kumbaga member ka na. The question is,
as a member, nasa ang level ka na ba ng pagiging distributor mo kay I Am Worldwide? Hindi kasi basta, meron kasi, mamaya dadaanan natin yan dun sa slides ko na, saan na ba ako? Kapag tinatanong mo, I'm regular member ni I Am Worldwide. The question is, saang level ka na ba ng pagiging member mo? Hindi pwedeng member ka lang. Dapat extraordinary member ka na tumatatak yung pangalan mo kasi nandito ka na eh. Sabi nga, nandito ka na, bakit hindi mo itodo? Bakit hindi mo ibigay yung 101% mo? Ako po, pag ako nagtitraining, kami ni Coach Mike, hindi kami nagtitraining ng hindi namin nagagawa. Ibig sabihin, nagawa namin para alam na alam namin kung paano namin i-explain. Kumbaga, yun talaga yung ano, yun yung pinanggalingan namin. So, mas madali para sa amin na ikwento at mas madaling ituro kapag ginagawa namin, okay? So, might as well, ikaw din, i-ano mo din, no, habang nagme-mentoring si Mentor Aryan, ano ka din, ask yourself, ito ba ginagawa ko? As in, seryosong ginagawa ko. Ito ba ay nasa point ba ako ng pagne-network ko na itong, ayun, wait lang. Nasa point ba ako ng pagne-network ko na kapag ako ba ay nag-handle ng grupo or nabigay na sa akin yung grupo, ay deserve ko ba ito? Kasi ganun po yun eh. Ang business natin ay network marketing. Kailangan malaki ang network mo. So, paano mo siya ma-establish? Hindi madaling, ano nga eh, hindi madaling pag may isa kang anak, ang hirap palakihin. Eh kung ang anak mo, gusto mo madami. Okay? Para kasi tayong nanay at tatay na nagpapalaki ng anak. Ngayon, hindi madaling magpalaki ng anak. Tama ba? Kung sino po ba dito yung mga mami? Okay, i-comment mo naman number 2, number 2 kapag mami ka. Sige po, pa-comment muna ang number 2. Ayan. I think maraming mami dito at yung mami, usually sila talaga yung, even po yung mga daddies, no? Comment mo yung number 3 kung mga ano ka naman, daddy ka naman. Kasi dyan mo ma-realize na ganun pala yon, hindi mo ituturing na business partner lang o business ano side hustle mo lang 'to. Kasi nagpapalaki ka po dito, dapat may plan ka. So yun yung ano natin ha. Paano mangyayari na lalaki at lalago yung business mo. I thank you po sa mga nag-comment kay Mentor RJ, Mentor Chris, Mentor Edward at sa mga mami natin, Mentor Jubilee, Rosemary. Okay, hindi madali ang negosyo natin. Actually, hindi siya instant eh. Pero once na may ginawa ka, hindi siya pang lifetime na nagtatrabaho ka, na kung ano yung effort mo nung nagsisimula ka, hindi, kumbaga, bawas na yung effort mo. Every year na nagtatanim ka, every year din na dadating sa buhay mo na mababawasan yung trabaho mo. Pero palaki naman ang income mo at dapat maintindihan mo yan, okay? Dapat clear sa'yo yan. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ano yung formula, Mentor Aryan? O take down notes ha. Kasi kailangan mas maintindihan mo yung formula. Kaya ang topic natin is build long term. Kasi ganito po, kung ikaw, alimbawa, working ka ngayon, 'di ba hindi naman natatanong mo naman yung sarili mo, hanggang kailan ba ako mag-work? Kung ang cycle ng buhay mo ay mag-work na lang na mag-work, hindi ka doon nagpa-practice ng leverage. Kasi pag tumigil ka pag-work, wala ka ng income. Sa I Am Worldwide kasi baliktad. Pag nag-establish ka, halimbawa 5 taon, todo mo, as in seryoso ka yung everyday may ginagawa ka para sa business mo. After 5 years, darating yung time, kahit ano ka, wala ka nang ginagawa. Yung na-build mo, yung na-establish mo, is tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy ang income. Okay, sayang di ko pala nailagay sa slide ko yung ano, kinikilabutan ako magkano yung uni-level ko before. Okay? Pero eto yung topic natin. Kinig lang kayo mga mentor sa kailangan mas clear kasi sa inyo eh. Paano ba ako mag-start at ano yung kailangan ginagawa ko na seryoso dito sa IAM. Wait lang po. Diyos ko, uso ang ano, uso ang buti na lang may barley tayo 'no. Kahapon yung mga nasa field trip po kasi ng anak ko, Diyos ko lahat ng bata tumatalak kasama ang anak ko, okey. Ang lamig kasi dito po sa Pilipinas kaya ang mga Pilipino ay hindi naman sanay na ganito, na parang nagyeyelo. Ayan, tapos dinala ko pa yung anak ko sa Snow World kahapon, kaya ngayon, 'di ba kasama ko na kakaiba yung ang dami ko pa naman 'to. Pero anyway, bear with me mga mens 'no.
Ayan. So ngayon, ang pag-uusapan natin is long term. Okay? At pag long term, dapat ayaw mo maaksaya yung oras mo kasi mag-i-establish ka ng negosyo na iba din naman ang kitaan at kailangan maintindihan mo yan. Ngayon, ito yung pag-uusapan natin mga mens. Mamaya papakita ko po sa inyo yung ano no. Pag-uusapan natin, since ikaw, pwede nyo po bang itaas yung kamay ng, wait lang nag-chocoberly si Ining. Yes po. Ayan, pwede po bang, sino po ba dito yung mga, ano na, rank up na? I-message, i-comment nyo po yung mga i-comment nyo po yung number 1 kung kayo po ay rank up na. Kasi ito po yung, meron na tayong kailangan, ano, no, may responsibility na tayo. I think sobrang dami yung rank up din dito, no? Ayan, guys, pag rank up na, mas bigger na yung responsibility mo. Hindi pwedeng nag-rank up ka tapos na kasi na-hit mo na. Paano naman yung mga taong nagtiwala sa'yo? Kailangan may plano ka din sa kanila. Okay? Ngayon, number 1, pag nag start ka, ito, dito tayo sa progress na gagawin. Ano ba ang dapat inaaral mo na hindi mo tinitigilan aralin? Ngayon, number 1, nasasabihin ko sa inyo, ito naman ay tinitraining sa office. Kailangan deeper ang understanding mo. Huwag ka lang basta manood ng training. Okay, napanood ko na yung YI Lab. So, anong naintindihan mo? So, na-apply mo ba? Kapag ba ikaw ay tinanong, bakit I am worldwide? Ano yung company natin? Sobrang confident ka ba kapag diniscuss mo yung company natin? Yung product natin, aware ka ba kung ano ang mga gamit niyan? At kahit anong mangyari, kaya mong ilaban yan. Kumbaga sa thesis, kaya mong i-defend. Ganun po ha. Ganun kalalim dapat ang pagkakaintindi mo. Yung mga owner, gaano ka kaswerte na yung owner is napaka-generous at may takot sa Diyos. 'Di ba? Kailangan maintindihan mo din yan. Kailangan makilala mo din sila. Yung system natin, ano ang pagkakaiba ng sistema natin sa system ng iba? And then, ano ang culture na meron ka? Paano ka ba namomold dito? Kasi kailangan mas malalim ka dito. Hindi yung basta alam mo lang. Dapat naiintindihan mo. At kapag ikaw naintindihan mo kasi itong ginagawa mo, naintindihan mo yung negosyo mo kahit saan ka dalhin. Halimbawa, naintindihan mo na to, kaya mong i-present. Kahit ano ka, no, kahit tulog ka pag tinanong ka ano yung mga product mo, kayang banggitin lahat. Ganun kasi kalalim yun, yung parang araw-araw mo siyang ginagawa despite na busy ka. Kasi ako po, ang background ko po para sa mga first time ako pong, meron bang first time ako mapakinggan? Actually, may training po ako sa I Am Tomorrow, Saturday, ako po ang training. Ganito po, yung mga first time akong nakilala, kung first time mo ako mapapakinggan, kapatid, hindi ako networker na before, okay? Kumbaga, dumaan din ako dito sa I Am Worldwide, dito talaga ako nag-build. At dito ko naranasan na pagpasok ko, wala akong downlines. Dito ako nag-build. Ang Team Titans po, ano yan, new blood. Usually new blood ang Team Titans dito sa I Am eh. So, kung nakikita nyo yung ibang top earner, siguro top mentor, galing sila sa company, pagpunta nila dito, may mga leaders na sila. Ako po, literal. Wala akong core, si Mentor Claire po, dito ko lang yun naturuan. Claire Hanibiliapa, yung ating, ang ating mentor international kasi ang una ko naging team eh. Kaya mas naintindihan ko po kayo, naintindihan ko yung limited yung time nyo, kaya dapat mas mabilisan natin eh. Pag nagbigay kayo ng time, bigay nyo na yung quality time nyo. Huwag na yung part-time ko lang. Tanggalin nyo na yung mindset nyo na part-time ko lang to. Ang mindset nyo, kaya ko to pina-part-time, kailangan quality time yung ibigay ko kasi hindi habang buhay nagtatrabaho ako. Kasi pag ako po ang tatanungin nyo, yung si Coach Mike po, dating OFW yon. So, sobrang relate ako. Tapos, ang una kong na-build, Mentor Claire, so sobrang relate ako sa pinagdadaanan nyo na limited lang talaga yung time nyo. Kaya ibigay nyo na yung todo. Tapos, dapat pang long term ang plano mo. Hindi yung nag-rank up ka, okay na ako dyan, rank up na ako eh. Hindi. Gamitin mong stepping stone yun, yung una mong kinreate na resulta para mag-create ka ng pang long-term result. Mag-build ka. So, paano ba yan, Mentor Aryan? Ngayon, di ba naintindihan mo na? Nandun ka sa point na, halimbawa, naintindihan mo na yung I am, kaya mong i-present. Gamitin mo na yung skills na yun para ma-process na at maintindihan mo na kailangan dumating ka sa point na leader ka na. So ngayon, baka akala mo member ka. May member kasi na user lang ng product. Ito i-check mo yung sarili mo.
I-check mo yung sarili mo na user lang ba ako ng product? Kasi baka hindi ka nag-a-attend ng training, hindi ka nag-a-attend ng mentoring. Okay? Kapag ganito mga mens, dapat naiintindihan mo yung sarili mo ha. Wait lang po. Nag-ano na tayo. Dito muna tayo. Kapag ganito na ikaw ay, paano ba ito laki? Ayan. Ganito mentors, kapag ikaw ay nasa I Am Worldwide ka, dapat clear sa sarili mo, lagi mo kausapin yung sarili mo. Ano na ba ang ano ko? Ano na ba ang progress ko dito? Kasi nag-join ako. Pagka-join ko, inaral ko yung presentation, may I am 5 kasi given ng mga training eh. Pero ikaw, evaluate mo yung sarili mo. Ako ba ay user lang? Ibig sabihin, user, bumibili lang ako ng product. Okay? Pangalawa, ini-invite ako sa mga Zoom, so nagpa-participate na rin ako. The question is, pag ikaw ay user na, bumibili ka ng product, umattend ka ng training, tanong, nag-i-invite ka na ba? Okay? Akala kasi natin ganun lang eh. Pero kailangan deep kasi ang understanding mo, ano ba ang trabaho ko dito kay I Am Worldwide? Baka akala mo, bibili ka lang ng product, magpo-post ka, okay lang na may bumili, okay lang na wala. No, dapat maintindihan mo eh. Inviter ka. O, ngayon nag-i-invite ka na. Yung distributor, clear ba sa'yo na kapag nag-invite ka, okay, at nag-sell ka, halimbawa nag-invite ka, naka-sell ka na ng produkto, pag distributor, alam mo ba ang dapat ginagawa ng distributor? So, ipinapag-distributor ka, responsibility mo na ipasok sila sa Zoom, ipasok sila kailangan i-connect mo sila sa culture na meron ng I Am Worldwide. At kailangan yung why I am, kung paano nila gagawin, yung I am 5, naintindihan nila yan. Kasi dapat tumating ka sa point na motivator ka na rin. Okay? Kasi kung hindi ka, tingnan mo to kung ikaw hindi mo naiintindihan na kailangan mo pala tong trabahuhin, na kailangan pala hindi lang ako user dito, na kailangan pala hindi lang ako nagdi-distribute ng product, na kailangan pala hindi pala ako benta-benta lang ng barley dito. Kailangan pala kung gusto ko ng long term, yung taong pina-join ko, tinuturuan ko, minomotivate ko, pinapasok ko sa plano at may plano ako sa kanya. Doon ka pa lang kasi magiging leader. Kapag ikaw ang iniisip mo na ay pang long-term result ng taong napadjoin mo, magli-lead ka na. May plano ka na, may action ka na, may activities ka na araw-araw. At hindi ka dapat ordinaryong member na wala kang plano sa sarili mo, dinadamay mo pa yung mga tao na, yung mga tao na pina-join mo, kapag wala kang plano, pababa yan, okay? Dapat ikaw din, kahit isa pa lang ang leader mo, may plano ka na sa kanya, pinapasok mo, hinahanap mo yan sa Zoom lagi. Ganun ka-importante ang pagiging leader. Dapat alam mo sa sarili mo, leader material ba ako? Kasi pag hindi mo napatunayan yan, hindi ka bibigyan ng malaking grupo eh. Bibigyan ka isa, dalawa, hindi mo kayang i-handle, hindi ka bibigyan ng malaki. Hindi lalago ang business mo kapag hindi ka concern dun sa mga taong napa-join mo. Kasi ang networking, ang business niya is yung tao. Yung product, part lang yan ng negosyo mo. Okay? Part na may maganda kang product. Pero sino ba ang nagpapakilala sa product? 'Di ba yung tao? At kailangan maintindihan mo na may ginagawa ka para sa kanila. I-connect mo sila. Guys, i-connect mo sila. Are you learning? May natututunan ba mga mens? Okay, kailangan may natututunan ha. Kasi medyo may pagka-deep na po itong pag-uusapan natin. Ngayon, pag leader ka, ganito po number 1, priority mo, pag leader, ang pag-uusapan natin is pag-lead. Okay? So, pag leader ka, you build an organization. At ang goal mo is may malaki kang network. At dapat clear sa'yo yan. Ano ba ang, di ba kanina pinakita ko na. So, ngayon maintindihan mo na user lang pala ako, participants lang pala ako dito, part lang pala ako ng isang pie, na isang natuldok lang pala ako kasi wala pa akong ginagawa. Ngayon, pag naintindihan mo na kung nasan ka, kailangan mo na siya. Solusyonan mo na, hilusan mo na, kasi never ka magiging leader kung hindi ka makakabuo ng isang organization o network. Tapos, pag ikaw ay nagli-lead na, may tao nang naniwala sa'yo, isa o dalawa, tatlo, starting na yan. Ngayon,
So, nakapagpa-join ka na, dapat clear sa'yo na meron ka dapat ginagawa. Kasi kung ano nangyayari sa organization natin is reflection yun ng leadership natin. Everything rise and fall in our leadership. Ibig sabihin, may ginagawa ka, ang organization mo is, ang tanong, sino ang nagli-lead dyan? Sino ba ang founder niyan? Ganun lagi eh. Hindi naman sino yung member niyan. Hindi, kung ano ang reflection sa mga member, nagre-reflect yan sa ating leadership. Ngayon, as a leader, ano ba ang trabaho natin? Ito ha, kailangan maintindihan mo to. As a leader, ano ba ang trabaho natin? When you lead, kailangan mong i-lead ang sarili mo. Lagi mong i-check yan. Ano ang ginagawa ko araw-araw? Ito ba ay nakakatulong sa pag-unlad ng organization ko or out of the line ka? Meaning to say hindi ka ang tawag dito? Kailangan kasi ay ikaw ay align. Itong aking nasa. Tapos kasi wait lang mga minutes. Oo. May ingay siya. Ayan. Ganito. Yung alignment mo sa business natin, chine-check yun. Chine-check yun. Monthly, 'di ba? 6 months, at the end of the year, chine-check yan. Kasi hindi pwedeng, okay, hindi ka nag-check eh. Hindi mo na-evaluate kung ano nangyayari sa sarili mo. Okay? Alam nyo po, yung mga top mentor ganito, lagi silang chine-check nila kung ano ba ang kulang. Inaaral nila yung dapat nila aralin. So, dapat wag kang maging ordinary. Ito yung sinabi ko kanina eh. Ang mga ordinary kasi ganito lang. Nagpapadala lang sila sa agos. Kung ano yung nangyayari sa kanila, okay lang sa kanila yun. Hindi sila nagpaplano, 'di ba? Hindi sila nangangarap para sa organization, hindi sila nagche-check kung sino na yung next na dapat rank up, sino dapat yung millionaire nila, sino dapat yung naglalabas ng kotse. Yun kasi yung trabaho natin. At yun, i-check mo din yun sa sarili mo. Halimbawa, nag-rank up na ako. Ano nang next? Ano na ang susunod? Nag-rank up ako, may nag-rank up sa organization ko. Sino na ang next? Ganun kasi ang pag-lead. Hindi pwedeng ang leader ay tumitigil dahil nakuha niya na yung gusto niya. Hindi ganun na, dapat laging may kasunod kasi hindi tayo organization kung ikaw lang. O next, halimbawa nag-rank up ka na, sino na yung millionaire? O tapos, sino yung una naglalabas ng, ito normal to hindi ko lang alam kung anormal, kasi sa amin normal ito. Normal na dapat may naglalabas ng kotse. Ano yon? Kasama yun sa proseso ng organization natin. Kasama yun sa proseso ng pagpapalaki ng network mo. Ang hirap mag-build pag walang naglalabas ng kotse. Aayain mo, kailangan, paano lalaki ang organization kung nagko-commute papunta sa isang lugar? Dapat, nadadagdagan. Kami po mamaya papakita ko sa inyo na one of the key secret ng Team Titans talaga ay lagi kaming may car achiever. Kasi hindi kami makakapag-probinsya. Unang result na pinapakita yung car. Okay? Actually, yun talaga ang unang kasi tiningnan ko Mentor May, ano ba ang unang nilabas ni Mentor May? Kailangan dun, ang sinusundan kasi natin, yung lahat ng gusto natin na mangyari sa buhay natin is nandun na. Ano ba ang formula ng Team Blast? Kailangan maintindihan mo yun kasi yun ang sinusundan na formula ng Team Titans. Ngayon, si Mentor May nag-equip siya, yung sarili niya, tapos ginagawa ng core. Nung ginagawa ng core ng Blast, ipinapasa kaya may big organization. Kasi lagi mong isipin, as a leader, anong ginagawa ko? Kasi nga, magre-reflect ang leadership ng isang organization sa'yo kasi ikaw nagli-lead dapat maintindihan mo na hindi ka naman dito kikita ng malaki kapag wala kang big na organization. Hindi ka dito magpa-passive income dahil ikaw lang ikaw ang magtatrabaho. O ngayon, may just for you tayo. Pero the question is, gusto mo ba? Ano bang mas masarap? Kumikita ka sa just for you ng 300,000 o kumikita ka ng 300,000 sa pairing pa lang? Anong masarap? Sige nga. I-comment mo ang number 5 kung okay sa'yo na sa pairing ka nagti-300,000. O, diba? Kasi dun mo maintindihan na may team ka pala na kayang kitain yung effort na ginagawa mo is kaya palang kitain nun kapag ikaw ay nakabuild
Kasi pang long term yun. Mentor May, 150 million ang income. Pero pag tiningnan mo, yung just for you niya, hindi naman marami kasi nag-build siya. Imagine mo, never kang kikita ng 100,000 sa unilevel kung wala ka namang team. Ganun din, alam mo darating yung time, mas malaki na yung unilevel natin kaysa sa pairing natin. O kaya doon sa network natin. Kasi ang walang limit din ang unilevel eh. 'Di ba? Lahat ng bumibili under ng organization may 5 pesos ka diyan. Ngayon, ito yung point ko. Mangyayari lang 'yon kapag na-lead mo ng tama ang sarili mo. Dahil pag tama ang pag-lead mo sa sarili mo, magiging tama ang pag-lead mo sa organization mo. Always remember, sabi ni Mentor Arian, kailangan pala nalilid ko ng tama yung sarili ko. At dapat align ako sa direksyon ng direksyon ng mga mentor na may resulta na. Huwag ka nang magbago ng direksyon mo. Kasi may direksyon ka nang susundan. Yung iba kasi ito kaya gawin natin. Pero hindi, wag na. Sayang ang oras. Na dapat application ka na dapat nagre-result na yung grupo mo, pero dahil isip ka pa ng isip, wala na, copy-paste na lang sa mga mentor. Ito, ba't malaki yung team nila? Bakit ito? Dapat, ganun ang lagi mong question. Ito po yung formula. Tingnan nyo po, hindi ko na po sinama dito yung I am worldwide para makarelate ka kaagad. Ito, ginagawa to ng I am worldwide before. Tingnan mo to pag hindi mo to ginawa, never lalaki yung grupo mo. Ano yan? Sure yan. Tingnan mo to. Yung Blast, hindi pa naman sports car before. Hindi pa sports car, puro car achiever lang. Ang may sports car lang before, Mentor May, Mentor Kat, Mentor Jean. Ako nga po, dati, ayan sa baba, naka-Fortuner pa lang ako. Pero, alam ko yung formula kung saan ako pupunta. After ng Fortuner, di ba, si Mentor Arian, nag-BMW. Yun kasi yung sinasabi ni BP ito yung formula. Ngayon, kailangan mo sundin kasi pag iniba mo yung formula, pati resulta maiiba. Nagigets? Simple lang po itong sasabihin ko sa inyo. Tingnan mo to ito yung Blast. Ito yung formula ng Blast. Formula po yan ng I Am Worldwide. Kinopya ni Blast. Kinopya ni Titans. Kinopya ni Limitless. Kaya nga, Blue Diamond na yung Limitless eh. Pero gusto kong ipakita sa inyo na ganito kami nag-start. At even ganito kami nag-start, naging ganito kami. Puro sports car na. Okay? Tapos, ganito naman yung Blast before. Ang tawag dito? Kukunti pa lang dati sports car. Ngayon, sports car na. Kami po, ngayon, may event kami, sports car at supercar na lang din kami. Hindi na kami kasi ginagawa na po ng ilalim namin. Bakit? That's the formula. Kung hindi mo to gagawin, maiiba ang formula mo. Yun, matagal yung resulta nyo, men. Required siya eh. Ang unang pinapakita, katulad po nito, katulad nito, punta kami ng Italy. Dati, ang mindset nila, OFW naman po kami. Hindi po namin kailangan yan. Noon na po na kami Italy, in-explain namin sa kanila. May ibang formula nyo, anong ilalabas nyo na ipapakita sa client? Nangyang kliyente din kayo dyan. Kaya doon po, naglabas sila, nag-event sila ngayon, meron silang 6 na car achiever. Nasa Italy po yun. Pero nakapag-start na yung mga yan. O si Mentor Claire nasa Italy, kahit nandito yung car niya, okay, nandito yung car niya, 6 months siya doon, 6 months kasi yung paper niya eh. Pero full-time na kasi yung si Mentor Claire. Pansin mo, naglabas pa rin siya ng sports car. Kasi formula siya. So nakinig siya sa akin na ito yung formula. Kaya ngayon, meron na rin siyang car achiever. So ito, nung nag-start po kami, ito lang yung car namin. Yan. Si Mentor Mike, naka-Fortuner lang kami. Yung katabi namin, naka-sports car na. Nauna pa yung pero alam mo, sabi namin, kasi hindi na siya naglabas ng ibang car eh. Yung first car ni Mentor Carlo, sports car na kaagad, Toyota 86. Diba kami, sports car, pa lang kami, SUV pa lang. Pero ganyan kami nag-start. 5 kotse lang ang meron. Hanggang sa naging 5 sports car, ay ngayon po, doble na siya. Meron na kaming 11 yata o 12 na sports car at supercar. Ganun lang din ang bilang ng Team Blast before. Kaya,
nagki-create tayo ng formula na dapat hanggang ilalim po, inaano yan ha, na-adapt. Pag hindi mo in-adapt, mapuputol na. At may sumpa pag naputol. Mawawala po ang momentum nyo. Okay? Ay, hello po, sabi ni Rax. I only joined this time in Zoom meeting. Hello po, welcome po. Don't reinvent the wheel, sabi ni Mentor Edward. Yes po. So, kung ikaw, ano ka na dito, alam mo yon, marami po kami sa team namin. Ito po marami kami bata. Meron ako ngayon direct, kasi nagbi-build po ako ng youth, nagbi-build ako ng mga mommies, nagbi-build ako ng international. Sabay-sabayan. Kaya meron po ako ngayong tinatawag na ultimate dream team. Okay? Ang Titans, general, meron siyang activity na hindi ko tinatanggal. Yun yung Winning Wednesday, tapos every once a month sa office kami. Pero nakatutok ako ngayon sa lahat ng DR ko. Kaya yung DR ko ngayon may nagra-rank up, 'di ba? May naglabas ng car, bata. Kasi bakit? Lahat ng pinapagawa ko nangyari sa akin. Bago ko ibagsak, pinagawa ko is muna, hindi babalik sa akin na, Mens, wala ka namang ganito, Mens, wala, lahat yon na binababa namin ni Coach Mike. Alam nyo po, yung Lamborghini, halimbawa, naka BMW Z4 ka na. Yung Lamborghini, actually, sabi ko nga BP, yung BMW, kikita pa rin naman kami. Tsaka, sabi nung team namin, okay na yung BMW Sabi ni BP, no, hindi yan yung formula. Ito yung formula, hindi ka kikita ng 3 million, ng 5 million kung naka-BMW ka. So, chinek ko. Sabi ko, nga, nung naka-Ziver ako, ang income ko hanggang 600, 700,000 lang. Sa Lamborghini ko, na-experience ko na naman 3.2 million na income in just 6 weeks. Doon ko palang na-experience yon. So, ngayon, sabi ko, nga, no? Kasi nung naka-BMW C4 ako, hindi ko naman na-experience yung income na yon doon sa kotse na yon, sa resulta na yon. At hindi ko ma-attract yung malalaking network kung ang formula na ginagamit ko ay hindi ko sinusundan yung formula ng mga top earner at formula ni BP at ni Press. So, yun pala yung formula. Kaya, lagi mong isipin, lagi mong tandaan na ang kini-create mo ay para sa organization mo. Kasi kung kami po ang tatanungin para sa kotse, may SUV po kami, okay na kami doon kasi may kids kami. So, kasya na kami doon okay na kami. Pero, when it comes sa formula ng network marketing at papalaguin mo to, kung ano ang need, kailangan mong sundan. Kasi kung hindi mo susundan, hindi rin susundan ng grupo mo. The mindset, ito yung mindset gastos lang yan. Hindi ka naman kikita ng 3 milyon kung hindi mo susundin yung formula. At alam mo ba, sasabihin ko po sa inyo, yung Lamborghini po, 500,000 yan per month. At yan po ay kinikita na lang po natin sa Unilevel. So, totoo. Yung formula, 'di ba? Hindi ko na po yan binabawas sa pairing ko. Hindi ko na po binabawas yan. One ways of earnings lang. Nung nag-Lamborghini ako, doon po pumalo ng 250,000 ang Unilevel ko. The point is, that's the formula kasi at hindi mo pwedeng baguhin yon. Kung ngayon, tinan mo to, kung ngayon nangangarap ka na mag-passive income ka tapos hindi ka naglalabas ng kotse, hindi po mangyayari yon. Kasi formula siya. Okay? So kahit nasa ang lugar ka, mag-build ka ng community na susundan ka. Kami po, may car achiever kami ng Canada, may car achiever kami ng USA. Mentor Menchi po sabi niya, Mens, paano yan? May kotse na ako. Magpalit ka ng kotse, sabi ko sa kanya. Tapos, yung pang monthly mo dito mo kunin kay IAM. Para may nilulook forward ka, para ginaganahan ka. Kasi anong pampagana sa'yo para bumangon ka araw-araw, para i-build ang grupo mo kung wala kang responsibilidad. At ano yun totoo po yun. Iba ang hataw namin nung naka-Fortuner kami. Iba ang hataw din namin nung naka-BMW kami. At iba ang hataw namin nung naka-Lamborghini na kami. Hindi ko sinasabi mag-Lamborghini ka kaagad. Ang sinasabi ko, ano ang plano mo sa grupo mo na susundan nila? Ano ang formula na binibigay mo sa grupo mo? Kung tinitingnan mo to ng pang long term, ano ang plano mo?
ano ang formula na nag-i-start ka kasi ang formula ko is kopyahin si Mentor May. Ano ang meron si Mentor May? Kasi top 1 siya. Wala na ako ibang titingnan. At yun po yun yung sinusunod ko. Kasi sabi ko, gusto ko kasi yung kinikita ni Mentor May. So, kailangan sundan ko yung formula na ginagawa niya. Hindi naman mahirap. Kung ano yung mentoring niya, yun din yung mentoring ko sa team ko. Kung ano yung kailangan resulta, yun din yung ilalabas. That's the point eh. Ang tanong, baka hindi mo naiintindihan. At kailangan deep ang understanding mo dito. Kasi minsan, ang kalaban mo, hindi na mentor mo. Ang kalaban mo yan, sarili mo na. At kapag nilalabanan mo yan sarili mo, na hindi ka naniniwala pa rin, masyado ka pang malayo, kapatid. You have to start believing na one day ganito ka. Believing one day na tama yung mga sinusundan mo. Kasi may resulta na sila eh. Minsan kasi sa mali, alam mo yon, ang hirap kasing ang hirap turuan yung ikaw mismo inilalaban mo yung sarili mo na hindi naman yung totoo. Ako po isa ako sa matigas talaga ang ulo. Pero sabi ko, ba't ganon? Parang ang tagal ng resulta ko. Kasi kapag hindi ka sumusunod, tatagal talaga ang resulta mo hanggang sa nawawalan ka ng gana. Kasi nga, iniiba mo yung way eh. Meron ng susundan at given na yon. At yun yung maganda sa opportunity na meron tayo eh. Kokopya ka na lang. Planuhin mo kasi kung ano lang naman yung ginagawa, pansin mo, lahat ng sumusunod, iba yung resulta nila. Kasi lalabas na yung sumunod na yung kita mo, paglaki ng grupo mo, kasi tama na. Tama na yung pagsisimula. Ganito ngayon, since alam mo yung formula, kailangan i-adapt mo. Huwag kang maging hesitant lagi na, ay baka hindi po obra sa akin. Kahit ano ka pa, anong background mo, kahit ano pa yung personality mo, kailangan mo mag-adapt kasi yung formula ay effective na. Huwag ka na mag-isip, tatagal ka dyan eh. Huwag ka nang nag-create ng mga kung ano-ano pa. Halimbawa, inaral mo na yung YIM, tinuro na, apply. Pag-apply, ganito yung dapat gawin, nag-create, hindi tumitigil sa pag-DDR. Tapos bubunot ka ng alas, isasama mo sa inner core mo. Tapos yun yung pagpaplanuhin mo. Pag nagplano na kayo, sino na ang maglalabas ng first car? Sino na ang next na rank up? Sino na ang millionaire? Sino na ang sports car? Pagkatapos ng sports car, dalawa lang yan, maglabas ng supercar or maglabas ng maglabas ng house and lot. Wag ka ako po, tingnan mo, meron kaming, ito kasi ang formula kasi, parang Mentor May, yun ang tamang formula kasi. 'Di ba? Nag sports car, tapos nag Ferrari, ang tawag doon, dami naging car niya, Mentor May. Tatlo kasi yung naging, niya supercar niya. 'Di ba? Tapos, imagine mo, Mentor May, naka-supercar, doon pa lang siya naglabas ng 3-story house and lot. Perfect kasi ang niya, perfect ang formula niya. So ngayon, ikaw, dapat makita mo yun sa sarili mo kasi baka ito yung ikinababagal natin. Parang okay na ako kasi kumikita naman ako. The question is, yun ba yung pangako ng marketing plan natin, yung kinikita mo ba? Ang laki-laki pa ng posibilidad. Tapos, natitigil ka, alam mo, nagiging bara tayo sa organization natin kapag tumitigil tayong mangarap na wala silang kukopyahan. Alam mo ba yon? Baka hindi lang tayo aware. Okay? Ito for general naman, ako kasi dumating ako sa point na gano'n eh. Okay na ako dito sa BMW Z4. Paano naman mangangarap ng mas malaki yung, tingnan mo to, never maglalabas si Mentor Dave ng Corvette kung ako ay naka-BMW Z4. 'Di ba? Parang, sino naman kukopyahan ko? Paano kung tinitingnan niya ako? That's the point eh. Dahil leader tayo, may responsibility tayo at dapat alam po natin yun. Okay? Ngayon, adapt, tapos apply, ASAP. ASAP po yan. Tapos, once na na-adapt, magplano ulit. Lagi kang pag-level up. Tandaan mo, adapt, mabilis, ASAP, 'di ba? Plano ulit. Tapos action, apply, repeat. Ganun lang po. Adapt, ASAP, plano ulit, action, apply ulit. This is repetition para mag-level up ang grupo mo. Kasi pag nag-level up ang grupo mo, level up ang negosyo mo. And that's the formula. Okay? Huwag natin baguhin. Ano ba ang objective mo? Ito
mga mentors, aware ka dapat kung ano talaga yung gusto mong mangyari. Minsan kasi na ano kayo, disalign. Yung tipong nawala sa isip mo na 2 years, 3 years ka na, wala ka pang nilalabas na resulta. Nawala sa, parang ano na ako, 4 years na ako dito, tapos wala pa akong naipapakita sa grupo ko na ganito rin yung mangyayari. Alam mo yung disappointment din, tingnan mo lagi ikaw. Huwag kang tumingin sa mentor mo, huwag kang tumingin sa, na parang, basta ang tingin mo, ano ang ginagawa ko para sa organization ko. Kasi pag nakikita mo yung sarili mo, ikaw yung kikilos eh. Huwag ka nang tumingin na, kasi yung mentor ko, no, no, no. Laging pababa. Ang dadalhin mo lagi yung mga taong pinajoy mo sa ilalim mo. Laging sila at titingnan mo na parang, ibig sabihin, kinokopya nila ako. Ibig sabihin, mirror nila ako. So, kung ano nangyari sa akin, mangyari sa kanila. So, kailangan mapakita ko na ito yung possible na mangyari sa kanila. Huwag mo silang pagdamutan, mens. Na pwede pala itong mangyari sa kanila. Okay? Laksan mo ang loob mo kasi kami ang pinaniniwalaan namin kaya itong verse po namin, for walk by faith, not by sight. Kasi kung yung nakikita lang ng tao, na disappoint ka kasi nakikita mo ito na yung reality mo, pero hindi kasi yun yung reality na pinapakita ni Lord. Kaya kami, parang naka-mindset kami na pag yan nilabas ni Lord, ano na yan? Paid na yan. Ibig sabihin, hindi na tayo mag-worry, gagawin na lang natin yung part natin. Okay? Kasi, ito pag naging priority mo kasi yung organization mo, magugulat ka, ipa-priority ng organization mo yung resulta na nag-automatic na sa'yo. Hindi mo na kailangan yan hilingin. Kasi ginagawa mo na yung part mo na sila yung priority mo. Ano ang plano mo? Okay, maglalabas ka ng resulta para sa kanila. Automatic yun. Kung paano mo minamahal ang organization mo, and yung objective mo, yung sa sarili mo, nag-automatic yun. Ako po, dumating po ako sa point na, 'di ba, alam niyo naman po yung kwento ko na parang paggising ko, yung mga anak ko pumapasok na, so hindi ko na siya nakakasama. Tapos sa gabi tulog na sila. Ang nanay ko yung nagbabantay sa kanila. So dumating ako sa point na yung nanay ko, yung alam nila na nanay nila. So ngayon, na mas nagkakaedad sila, si 11 at 7 pa lang yun eh. So ngayon, anytime, may time ako sa kanila. Kumbaga, hawak ko na yung oras ko eh. Yung tipong kahit nasa field trip ako, may 6 digits ako, kahit wala pang isang linggo ang income natin. The point is, kasi nauna na nag-sacrifice ako. Ngayon kasi, pwede na yung magsalita, mami, lagi kang wala. 'Di ba? Bago pa dumating yun, nagawan ko na yan ng solusyon. Okay? Kasi nauna akong magtanim at yun ang dapat natin maintindihan. Lahat ng ginagawa mo may kapalit yan. At kailangan, ano ba ang objective mo? Kailangan long term ka din. 'Di ba? Long term din yung tingin mo na ganun. What's our priority at para kanina to? Okay? Clear po ba? May naiintindihan po ba? Ayan. Clear pa naman ako mga mens, no? O ito, papakita ko po sa inyo. Wait lang po. Hindi ko makahuli. Okay? Ano ang motivation mo? Ito, napaka-importante din po nito, no? Yung motivated ka na magplano para sa organization mo. At malaking factor yun. Okay? Alam niyo po, dati, ito lang po kami sa Burger King. Ito lang po at hindi po yan lahat nagstay. Pero, lahat po, siguro po dito, ang millionaire, ayan, kasama natin Mentor Carlo, Diamond na, Mentor Lara, mga Mentor MJ, hindi naman lahat ng kasama mo ay, pero may mga car na rin po, mga milyonaryo na rin po yung kasama. Pero, hindi lahat ay ng magiging kasama mo ay katulad mo mag-isip. Ang kailangan mo lang magdiretso para mapunta sa'yo yung tamang tao. Gawin mo yung plano, ano ba ang motivation mo? Ako kasi nakita ko na darating yung time, itong mga tao na to, yung magi-stay sa akin, magda-diamond na rin to. Darating yung time, mga Crown Alpha Mentor. Ngayon may Blue Diamond na tayo. 'Di ba? So, ano ba yung naiisip mo na pagdating sa grupo mo, millionaire, supercar achiever, mga rank up to, nagli-lead ang malaking grupo. Kailangan kasi alam mo kahit ano pa ang sitwasyon mo ngayon, kapag meron kang plano para sa kanila,
na-visualize mo na itong mga tao na to, hindi ka naman bibitaw, hindi ka rin titigil. Gusto kong makita mo kung paano kami nag-start. Ganyan lang po kami, oh. Nag-start kami sa Burger King lang. 'Di ba? Nag-start kami, ano nga eh, ang unang event nga po namin sa McDo eh. Hinihiram ko pa sila Mentor G ng Unstoppable Mentor. Sila Mentor, Mentor NJ, para lang madami kaming tingnan. McDonald na yun ha. Kailangan ko pang manghiram ng mentor kasi kami, parang 15 lang ata kami o 20. Sabi ko, punta naman kayo dito para hindi naman kami aalog-alog. 'Di ba? Pero, ang point nito, ano ba yung nakikita mo long term? Ano ba yung nakikita mo sa organization mo? Kasi alam mo, kung ano yung nakikita mo, yun yung nangyayari. Ano ang fina-follow mo? Kasi dapat hindi ka lang may plano sa sarili mo eh. Tingnan mo, ito yung implementation na kailangan mong maintindihan. Ang phase 1 mo, learning season. At yan ay kasama naman sa ginagawa natin. Kaya nga kayo nagtitraining eh, nasa learning season, lahat na nagsisimula. Tapos, pag nagle-learn ka, application ka na. Ang phase 2 mo na, nagtatanim ka, planting season. Yung learning season mo, yun yung, actually ang learning season, lagi yan eh. Magdadagdag ka, attend ka ng training, kailangan kasi lagi ka may tinuturo kahit leader ka na, kahit malaki ng organization mo, learning season ka pa rin. Yung planting season, pag-a-apply ng mga knowledge mo. Pag-a-apply ng knowledge mo, pag-establish ng grupo mo, planting season yon. Lahat ng hirap nasa planting season yan. So ako ngayon, since may binubuo akong bagong grupo, nasa planting season pa rin ako. Pero nagle-learn pa rin ako kasi nagtuturo ako ng bago. And then, harvest season mo, yun yung after 5 years, yung mga pangarap mo, nandyan pa rin, pero nagre-repeat at nag-establish ka. Kasi the more na marami kang leader na natulungan, automatic naman yun sa'yo. The question is, yung phase 1, laging nandyan. Yung phase 2, lagi ding nandyan. Kasi hindi ka pwedeng tumigil eh. Yung phase 3, kapag nagawa mo ng ulit-ulit yung phase 1 at phase 2, automatic sa'yo yung harvest season. At dapat maintindihan mo yan. Okay? Dapat maintindihan mo yan. Actually, siguro ito rin yung training ko bukas, pero naunahin na sa inyo mga mens. Okay? Ngayon, eto. Yung result, simple lang. May choice 1 at choice 2. Pag binigay mo yung 100%, okay? 100% ng effort mo, in your 5 years, sa totoo lang, 60% pa lang yung resulta na nakukuha mo doon. In your 5 years. Yung choice 2 mo naman, ginagawa mo, okay naman, sinunod mo, pero hindi buo yung loob mo, nasa 40% ka lang. Pero pag pinagsama mo yung 100%, choice 1 at choice 2 mo, tanggalin mo lahat ng doubt mo, yung total ng result, 100%. Sabihin na natin 6 years, 7 years, tumodo ka, ilan na yung diamond mo nun? Okay? Crown Alpha Mentor ka na nun. So, ngayon, yung choice 1 at choice 2 mo, nasa sayo naman yan. Kaya nga choice ang nakalagay dyan eh. Okay? Tandaan mo, ang lahat ng tanim mo, ang planting season mo, ay sa result mo yan makikita. Ka nag-e-expect ng malaking result kung hindi mo naman binibigay yung 101% mo. Alam mo, yung mga diamond ngayon, sobrang masisipag pa rin. Okay? Yung top 1 earner natin, ilang milyon na? 5 million na per month, ang sipag pa rin. The question is, dapat mas masipag tayo, okay? Katulad po nito, ano ang conclusion mo? Bakit top 1 ang blast? Tingnan mo lang yung mga corner. Okay, yun ang conclusion eh. Ano ang main nila? May team sila. May team sila na tuloy-tuloy binibuild. Okay? Bumabalik yun. Wait lang po. Dan na pala si Mentor Aryan. Okay? Ito po yung namin, yung Bible verse namin, for we walk by faith, not by sight. Maybe, hindi, sa umpisa, ang hirap talaga, pero in reality, kaya mo naman yan pagdadaanan para ma-mold kung sino ka. Ikaw din mismo sa sarili mo, check mo na hindi na ikaw yan. Every now and then, dapat nagle-level up ka. And tandaan mo, wala namang growth kapag hindi ka nahirapan. Kung tayo ay napipressure, nai-stress dahil may growth na nangyayari sa'yo. At sa
sa negosyo na pinasok natin, malaking factor yung growth mo kasi never mo yan ay maipapasa kung ikaw mismo hindi ka nag-grow. And always remember, i-check mo lagi yung sarili mo as a leader, kasi leader ka dito, hindi ka basta user, hindi ka basta participants lang, okay? Kasi dapat dumating ka sa point na nagmo-motivate ka para maging leader ka. At ang mindset mo, lumaki yung organization mo. Paano ko papalaki yung organization ko? Laging ganun. Priority mo yung organization mo kasi ipa-priority niya kung anong resulta ang gusto mo. Again, my name is Arian Bernabe Fernandez. Isa ako sa katulad nyo lang din na nagsimula, na walang-wala, na nangarap lang din ng malaking grupo at naintindihan ko kung ano ba yung negosyong pinasok ko. So kung anong nangyari sa amin, pwede rin mangyari sa inyo. House and lot, car, 'di ba? Yung income. Ngayon, sino ang feeling mo, pakiramdam mo, Ayan, wait lang. Ayan. Feeling mo, pakiramdam mo ang tawag dito, yung January parang, mahina, 'di ba? Parang ghost month yung ano. Pero chinek ko, 8 digits pa rin yung 1 month income natin. Yung chinek ko yung pero alam niyo po ba, it's because na nagle-level up din tayo. Last year, nasa 500,000 lang yung parang kulang-kulang 500,000 ng income natin ng January. Ano rin yon? Buwelo kasi ang January. Pero habang tumatagal, yung effort pala natin ng 1 year. After ng 1 year, si 8 digits pa rin yung natin, yung mababang income mo nasa 8 digits pa rin. So ibig sabihin nag-grow pa rin yung mga tanim at effort natin. Okay? Ibig sabihin nag-grow. So ngayon ikaw i-check mo yun kasi ako nag-check parang chinek ko magkano ba yung last time ko at saka magkano yung ngayon. Nung pag-check ko 8 digits pa rin naman yung total income natin. Wait lang, tingnan natin. Parang ginawa ko yun kahapon. Ito. Send po natin ha. Hindi ko ata na-send. Gusto kong makita mo na si Mentor Arian ay nasa process pa rin. Katulad nyo pa rin po ako. Hindi yung tipong, ito si Mentor Arian ganyan. Pero nasa point ako na yung proseso na ginagawa natin, yun, kumbaga, tuloy-tuloy. Hindi ka pwedeng tumigil kasi may mga taong umaasa sa'yo. Actually, pag 5 years ka na, may choice ka naman eh. Pero ang point, 'di ba? Choice mo din kung tutuloy ka kasi malaki pa yung possibility. Ito po yung natin. Nakikita niyo po sa screen? Hindi ko na inano. Ayan. Nakikita po ba sa screen? 1.1 million pa rin tayo ngayong January. Okay, yung total natin. And ang point nito, possible eh. Alam mo yun, yung dating mahinang season mo, dahil nagtanim ka, yung mahinang season mo, yes, mahina pa rin kasi pwede tayo mag 3 million eh. 'Di ba? Na-experience. Pero at least hindi ka yung tinanim mo, ganun na pala yung mahinang season mo. Again, mga mentors, hindi ko to pinapakita para iyabang. Pinapakita ko to dahil kung ano po yung tinuro ko po sa inyo, yun lang din ang in-apply ko. And again, kung naging posible po kay Mentor Arian, kay Coach Mike, possible din po sa inyo. Thank you so much. Okay? Naniniwala ako, mens, na lahat ng nandito, pag nag-apply, ganun din po yung mangyayari po sa atin. God bless everyone, and to God be the glory. Ayan, grabe, no? Thank you so much po, Mentor Arian. Grabe. Kaya ikaw, no, na nandito. So, eto, umabot tayo ng almost 100. Almost, hindi, 100 talaga. 101 participant. Kaya, mentors, 'di ba? Lahat ng mga nandito, kailangan i-apply po natin lahat ng mga natutunan po natin ngayong araw, 'di ba? Kasi nga, application is the key. Ayan, so, Mens, pwede po kami makapag-question kahit 3 question lang po. Sige po, sige po. Ayan, thank you so much po. So mentors, no, kapag may mga question po kayo, pwede po kayo mag-question, no? And okay lang ba, mentors, pasalamatan po natin si Mentor Arian. Pa-type naman po dyan sa ating chat box. Thank you, Mentor Arian. Ayan.
So mentors, no, so sa mga mag-a-ask po ng question, maganda i-ready nyo na, no? Pero bago po ang lahat, Mens, mag-picture muna po tayo habang kompleto pa po tayong lahat. Ayan, thank you so much po. Mentor Edward, makikisuyo po. Mentor Elvira. Ako na, Mens. Hello, Mentor Aryan. Yes, Mentor Aryan. Okay, ready na kaagad, no? Okay, mentors. Wag muna kayong mag-chat. Okay, that's it. Ready? Wag mo nang mag-chat kasi naaano sa picture. Okay, Mentor Aryan, ready? Hindi talaga nakikinig. Wag mo nang mag-chat, mentors. Thank you. Nagchat-chat pa rin. Okay, ready? 1, 2, 3. Smile. Yan. And then isabay ko na rin si Mentor Jonalyn. Okay, Mentor Jonalyn and Mentor Aryan. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And then gallery view tayo, Mentor, sa kung sinong pwedeng magbukas. B-sign lang kasi hindi natin alam kung nasaan tayo. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, 3 page tayo, Mentor. So, nasa pangalawang page ako. Ready? 1, 2, 3, smile. And last page. Yan, may nakabukas pa. Smile. Ayan, Mens. Thank you. Back to you, Mentor Jonalyn. Ayan, thank you so much po, Mentor Elvira. Grabe, no? So talagang dito tulungan. Ayan, may nanguna na po sa pagko-question. So, Mentor Edward, the floor is yours. Ayan, salamat po Mentor Aryan sa napakalupit na grabing training po, no? Talagang sabi ko, ganun pala talaga, no? Pagka yung grabe na yung resulta, grabe na yung knowledge na nakukuha, grabe na po yung naibibigay ninyo sa bawat isa na talagang, ay grabe. Thank you po sa pagpapaunlak ng aming invitation, lalo po pinaunlakan niyo po ang aming Mother Naomi, ang aming Diamond Mentor, na kami na po yung susunod. Actually nga po, ang pinag-uusapan namin is hindi na po Diamond, na pinag-uusapan na po namin is Crown Alpha Diamond na po. So yung pinakaano dulo na alam po natin na may kasunod pa yon pag may nakaabot na. Ayan. So maraming salamat po. So bali ang question ko po is sa lahat po sa amin is talaga nagkakaroon ng struggle. And alam ko po na based doon po sa pinagdaanan ninyo, sa buhay po ninyo, yung istorya ng buhay ninyo is ganun talaga kahirap. Pero dahil nakita nyo kung ano yung po pwedeng marating dito kay I Am Worldwide, gusto ko pong malaman paano nyo hinandle lahat ng rejection, lahat ng problema, at the same time, yung pagtuturo po ay paglilid po doon sa mga tao. For example po, may personal na problema, paano nyo po hinahandle lahat yon? So yun po, Mentor Aryan. Salamat po. Ayan. Thank you, Mentor Edward. Grabe, no? Ganito po. Actually, ang tao po kasi is normal naman na may problem. Okay? Ngayon, since network ang hawak natin, aware na po tayo dyan kung paano natin aaralin yung DISC. So, especially ngayon na kung ikaw ay nag-handle na ng mga leader at hindi po yan, hindi kaagad na swak kaagad kayo, diba? Tapos, iba-iba pa ng may nanay, iba-iba pa ng problema yan. May nanay, problema yung anak, hindi maka-attend, yung isa naman, may jowa, alam mo yun, iba-iba talaga. Yung isa, finances, iba-iba ng ng kwento ng buhay. Pero, actually po, ganito. Kailangan kasi, kaya nga sinabi ko kanina deep understanding sa business natin. Ako po kasi, nung naintindihan ko na kailangan pala, part pala ng business natin na may sacrifice. Kailangan yun So, kung part pala ng business natin ang pagsasakripisyo, at yun naman ay aanihin mo, 'di ba? Aanihin mo. So, kailangan maintindihan ng tao na, Mens, okay lang yan kasi yan, normal na pinagdadaanan natin. Normal na kailangan, ako kasi sinasabi ko agad, hindi lahat ng aalokin mo dito, 1,000 oo sa'yo. Actually, ang kailangan mo, 1,000 na rejection. Tapos, pag may nag-join dyan, bonus lang yun So, nagiging,
ang mindset niya, ay, normal pala yung may magno-no. Kasi ang requirements ko sa kanila is, kailangan mo ma-reject araw-araw, minimum 10 to 20. Eh, may positive eh di bonus mo yun. Kasi kailangan kasi, baliktarin mo siya. Kasi pag, ang expectation niya pala ay lahat magjo-join dahil maganda ang negosyo niya. No, ibigyan mo na siya ng expectation na kailangan pala ma-reject siya. Kasi kung yung abnormal, gagawin mong normal, magiging normal siya. Tama? O di, yun ay paggawa natin sa kanila. O sample, ako, sinabi ko sa sarili ko, kaya naging immune ako sa mga rejection, ang mindset ko, ang dami namang tao. Kaya ka lang naman nasasaktan dahil isa lang ang kinakausap mo. Tapos, yung isang prospect mo na nag-known sa'yo, siya lang din yung pinapollow up mo. Eh, samantalang ang dami-daming tao. Meron ako naging DR, nakaka 100 talk siya sa isang araw. Alam mo kung bakit? Lahat ng tinuro namin formula kung saan manggagaling ang client, ginawa niya. Pinag-boosting namin siya, nag-boosting siya. Pinag-send ng message sa mga kakilala, nag-send siya. Pinag-ano namin pa siya, pinag-marketplace namin siya, ginagawa niya. Alam mo yung lahat ng natutunan niya, in-apply niya, kaya pala ng 100 talk sa isang araw. Tapos, so, kapag ang dami mong talk, sa palagay mo, may panahon pa tayo mag-imo-imo para, ay, hindi siya nag-no siya. Eh, ang dami mo pang kakausapin sa palagay mo, may time ka pang drama dyan, may kasunod ka na talk. Ay, di wala ka ng pakiramdam nun. Kaya lang tayo nagdadrama kasi wala tayong ginagawa at naka-focus tayo sa isang bagay. Kaya yung mindset natin, sayang naman, hindi siya. Eh, ang dami mo pang itutok. Tama, ang dami mo pang kakausapin. Eh, ako pag, hindi ako pwede. Ay, Diyos ko, ang dami nangangailangan ng oras ko. Okay lang. May next kasi ako. 'Di ba? May next ako eh. Bakit ka manghihinayang? Eh, may susunod. Malay mo yung next. O, next ka lang. Ang trabaho natin dito para ang trabaho kasi natin dito, may present sa kanila, gawin mo yung part mo. May present ulit sa kanila, gawin mo ulit yung part mo. Nakafocus ka lang doon sa, ito, nag-join. O, di i-focus mo to. Ito, hindi nag-join. O, di, next ka. Ganon. Sa totoo lang, yun yung na-realize ko eh. Kaya pala, nag-i-emo tayo kasi kulang pa yung kinakausap natin. Pangalawa, kulang pa yung knowledge mo. Hindi mo na pa-join dahil hindi ka pa magaling mag-closing. Hindi mo na pa-join dahil hindi mo na tiap ng tama yung mentor mo. Hindi mo na tiap na maganda yung produkto mo. Di mag-focus ka, wait lang. Ako kasi, ganito kami ni Coach Mike eh. Nag-IBP kami offline. Imagine mo, lagi kami nag-online, tapos biglang nag-IBP kami offline. Number 1, nakita namin, yung presentation natin kulang ng ganito. Yung presentation natin, tatanggalin to. Hindi kami nang hinahin kasi natuto kami doon eh. Ito yung natutunan natin. Yung pangalawa naman, lipat naman kami ng kabilang bayan. Sabi, wait lang, ba't hindi natin napa-OTS yun? Ito naman yung kulang sa sinabi natin. Hindi tayo nakapaglabas ng mode of payment. Di, natuto na naman kami. Pag pangatlong bayan na, on the spot na namin. The point is, kasi nag-aaral ka. At dapat ma-appreciate mo din na nag-aaral ako. So, kailangan maintindihan ko kung saan ako kulang. Kailan ako mali. Pag pangatlo at nalaman ko na lahat ng kulang ko, ay perfect na yan. Yung iba kasi, mindset na, kailangan ko na pang payin dahil isa na lang, just for you na ako. Tingnan mo yung pagkakaiba ng mindset mo. Sa pera ka nakatingin, ang mindset mo, pang just for you mo siya. Ang pagkakaiba ng mga mentor, kailangan ko to mapapayin dahil tutulungan ko to, pag lumaki ang network nito, automatic pang long term to. Magkaiba. Ang tingin mo doon, isa na lang, give me 5 ka na. Ang tingin mo doon, pang just for you mo. Ang tingin ng iba, saan magjo-join? Saan ibibigay ni Lord? Nagigets mo? Ganun ang magkakaiba ng mindset ng pang long term at saka mindset lang kumita. That's the point. Okay? I hope may po ako sa inyo, ha? Yan. Okay Salamat na ba? po, Mentor Sagot ko. Arian. Grabe. Super. Salamat po ulit.
Ayan, Mentor Ed, sana nasagot yung tanong mo. Ako muna yung substitute ngayon kasi medyo si baby nag-iyak. Kaya ako muna. Nako, Mentor Arian, talagang thank you. Nang nakita ko yung 1 month income mo, sabi ko, oh my gosh, 3 taon ko. But talaga no, well, nagsisimula kami. And talagang tinatry ko rin no, na talagang makuha din namin yung mga gusto din naming marating kasi tama ka nga, ang pinakauna talaga is tingnan natin na talagang tumutulong din tayo sa tao bago talaga din tayo susunod na yung yung income natin. So Mentor Arian, may nakita akong question dito kay Mentor Chato naman galing. Ang sabi niya dito, how do you motivate or encourage a user to build a business instead or just a user? What do you say exactly sa mga user lang ng IAM? Yun, Mens, ang tanong ni Mentor Chato. Okay. Sabi niya, how do you motivate or encourage a user to build a business? Actually, ganito po. Ito yung number one problem din ng mga when it comes sa pagpapakilala ng negosyo, selling. Okay? Ganito po gawa po kayo ng kung paano matiti-up na makaka-attend sila ng training. Okay? Ganito, pag may sakit, ang mindset kasi is bibili lang. Ngayon, kailangan mati-up mo bakit siya papasok sa isang Zoom meeting. Ang tawag doon, user orientation. Okay? Tita, yung barley po natin na ni-use mo, ito po yung link. Pumasok ka dito kasi ituturo po ang tamang paggamit ng barley. At ituturo din po ano ang karapatan mo bilang isang member o distributor ng barley. Siya naman, at saka po ituturo yung mga rules and regulation para hindi po matanggal ang pagiging member nyo ng barley. Sa palagay mo, papasok hindi. 'Di ba? Kasi bakit nati-up mo? Mga mens, ang negosyo natin, it's all about paano ititi-up ang mentor, paano tiniti-up ang business, paano tiniti-up ang ang produkto, paano tiniti-up ang kumpanya, paano mo binibigyan ng value ang isang bagay. Yun po siya. Kasi ikaw naman kaya ka nag-join kasi nati-up sa'yo na maganda yung papasukan mo. So ngayon, hindi kasi mo mapipilit ang user kung hindi tama ang sasabihin mo. Tita, dahil distributor, kahit ko lang, tita, kailangan ko po kayong i-call kasi kailangan pong ma-explain ang rules at regulation para hindi po matatanggal ang pagiging member natin ng barley. Kasi sayang po yung pagiging user nyo at discount nyo kung matatanggal kayo. Ito po yung mga rules. Papasok ka o gawa ka ng pinakamaikli na presentation na masasabi mo na yung account nyo po bilang member, ito po yung mga makukuha nyo. O, diba? Nati-up mo So, may explain mo na doon kasi pumasok na siya. Nagigets? Ayan. Aralin po natin ang tamang pagtiti-up. Thank you, Mens. Okay? Mens, talagang kailangan talaga hindi lang natin tiniti-up yung speaker, kailangan iti-up din natin kung ano yung product natin kasi yun talaga ang the best talaga na malaman ng mga nakakausap natin. Okay, so mentors, may isa pa tayo. Bali, na lang, naghihingi siya ng payo kasi sabi niya, ano po pwede niyo advise sa mga mentors na nadi-discourage and frustrated na sila, hindi sila nakapagpa-pay-in. So, thank you po. So, sa kay Mentor Normalin naman ito. Mga mens, ganito. Pag nag-uumpisa ka, okay, ganito kasi 'di ba may IAM 5 tayo. Meron din tayong how to close a deal. So, halimbawa, inaral-aral mo na. So, hindi ka pa talaga makapag-close ng deal. Magsama ka muna ng mentor na magpapakita sa'yo na ganito mag-close ng deal. Okay? Tapos, halimbawa, hindi ka nakakapag-close deal ng executive. Tapos, ang naka-close deal mo lang, associate. Ang aralin mo naman, how to close deal ng executive. Mamimiso ka doon sa nagko-close ng deal na malalaking package.
Or kung ikaw naman, kahit associate, di ka makapagpa-pay in, ano yon, kailangan nakikinig ka lagi ng mga IBP. Ganito pala sila mag-IBP. Means, may talk ka, sit-in po ako. Alamin mo, kasi ganun ako. Naalala ko to, nung nag-start ako, sila Mentor Marlon, ang dami lang pay-in. Wala akong talk. Tapos sabi ko, Mentor Marlon, saan po ang talk nyo? Sabi niya, sa Glorieta, sama ako, sit-in ako, makikinig lang ako. Ganun ang ginawa ko. Kasi kailangan, makita mo sa iba kung paano nila ginagawa para kaya mo din gawin. Hindi ka lang basta, yung iba kasi nakafocus, paano makakapag-pay-in? Ayaw naman mag-aral. Dapat, ano mo din, inaaral mo kung paano nila sinasabi. Meron nga ako, nag-IBP po kami sa nag-IBP kami sa Valenzuela. Yung yung nag-tee up sa akin na DR ko, yung nag-tee up sa akin na DR ko ay mahiyain, pero asawa ng first, consular ng Valenzuela. Alam mo ang ginawa niya? Nag-print siya, kasi sabi ko, iti-tee up mo ako. Ito hindi to nagsasalita, hindi to nakakasama sa sa mga yung tawag doon? Hindi siya nakakasama sa pangangampanya, as in sa loob lang ng bahay pero nagla-live siya. Alam mo ang ginawa niya? Nag-print siya ng sasabihin niya, nung tini-up niya na ako, ang galing. Yung prayer, alam mo yung tee up lang pero na-discuss niya na kung ano ang ng barley. Bakit? Inaral niya. Kasi sinabi ko, magti-tee up ka sa akin. Inaral niya kung paano niya ako tee up, paano niya, inaral niya kung paano niya, kung paano niya iti-tee up ang barley. Nung nagsalita, o 'di ba may on the spot kami. Kasi bakit? Kung ano sinabi ko sa kanya, inaral niya. Hindi, nangangatal pa yung labi. Ang ginawa niya, meron siyang kodeko. Yung kodeko niya, siguro 3 araw niya inaral yon. Pag niya doon, titingnan niya lang ng konti, kaya niya nang explain. So, ganun din ang closing. Ganun palang sinabi ng mentor. Kailangan pala pag sinabing, wala akong pera, anong sagot ko? Tatanong ko muna sa asawa ko, anong sagot ko? Ano pala, hindi ko linya yan, ano sasagot ko? Di ba may training naman nun? May training lahat ng ang isasagot mo paano makaka-relate yung client, may training yan. At yan ay, kung problema mo yan, problema din yan ng mga mentor before. Nag-aral lang din talaga sila. At saka araw-araw mong gawin para makita, sabi ko nga kanina, pag araw-araw mong ginagawa at pag marami kang tinutok, gagaling ka. Kaya minsan, hindi ka nakakapagpa-closing kasi konti lang naman ang kino-closing mo. Hindi mo makita kung saan ka mali. Okay? I hope nasagot ko po. Thank you Ayan, po. talagang talagang dito talaga sa natin sa grupo natin, kailangan talaga tayong matuto mag-training. Ako, mentors, naalala ko yung unang sinabihan ako na hindi pala, ang una pala ay parang, host pala ako. Nung una talaga sabi ko, naku, hindi ko talaga alam kasi hindi nga man lang ako marunong sa computer, old age ako But later on, mentors, dito ko nakita na once tayo pala ang nagsispeaker, ang ganda kasi tayo ang unang natututo. Kasi ang nangyari, nagpa-practice tayo, pinag-aaralan, pinapakinggan natin kung sino ang gusto nating sundin. Kaya yun, mentors, step up na rin sa kung sino pa dyan ang hindi naka-host, ang hindi naka-speaker, step up na rin kayo. And mentors, Mentor Aryan, thank you very much. I know may mga small questions, but I think parang ganun pa rin. Ang isa lang dito na parang na ko mentors, parang na ano ba ito, na ako dito kasi nagtanong siya ng tungkol sa medical. So mentor, siguro anuhin na lang natin ito. Ano sagutin natin kahit short lang, Mentor Aryan? Okay lang ba? May tanong si Mentor MJD, si MD. Tanong po ng isa nating member kung mayroon daw pong medical insurance ang IAM for all the members. Tapos po, minsan daw po wala silang wifi or unable to access Zoom. Kaya parang siya na lang daw ang nagtanong kung mayroon daw bang medical insurance ang IAM. Mga mens, walang medical insurance ang IAM. Okay? So, baka sa ibang networking niya narinig yun. Okay? Kasi wala silang magandang product, kaya medical insurance po ang in-offer nila. Okay? Tayo kasi perfect ang mga product natin. And then, ang ganda ng marketing plan natin. So, pag may sinasagot, actually, wala kami medical insurance, pero 13 ways of earnings namin. At dito, ang rebates namin totoo. Kasi ang product namin ay mabenta. Okay? I hope nasagot ko po. Mentor Elvira, nakamute ka po.
Nagsalita ako, wala pala akong microphone. Mentor Arian, thank you very much. At bago yan, tawagin ko muna si Mentor Edward. Mentor Edward, mayroon ba tayong small token of appreciation kay Mentor Arian? Okay, basa na lang po. Yes, Salamat. ma'am. Bakit nawala? Ayaw mag-share. Sandali lang po, ha? Ayan, sandali lang po. Screen. Okay, ayaw sa aking Ayaw mag-share. sa aking sandali lang po, ha? Mm-mm. Nasa aking But Mentor Arian, talagang nakaka-inspire talaga no, na pag sinasabi nyo ba na talagang kayo nanggaling din sa mga nadadaanan namin ngayon. Kaya palagi ko yan mina-mindset din sa mga kagrupo ko as a leader, kahit na maliit pa lang yung grupo namin. But as a leader, palagi ko yun sinasabi at naririnig ko rin yung mga grupo ko na nagsasabi na, naku mentors, kung hindi mo siguro kami kinakausap, baka mamaya wala na rin ako. Kaya tama nga mentors na talagang itatats natin isa't isa yung mga kagrupo natin. Mm-mm. Yan, sandali na lang po. Yan. Kinakabahan ata yung yung computer Yung ni IT. Mentor Edward. Yeah. Kanina pa mula nung umpisa eh. Talagang hindi Si siya. Mentor Arian po kasi talaga. Nako, may utang tayo Super, kay Arya. Kailangan mag-speaker ka rin palagi sa kanya. super idol po kasi ko kayo. Kaya pati ang aking mga gadget is talagang kinakabahan din. Ayun. Ayan. So, Mentor Aryan, this certificate, ito bibigay namin sa iyo, Certificate of Appreciation. So, this certificate is presented to you, Mentor Aryan Fernandez, for sharing your valuable wisdom, success stories, and for being our guest speaker in Team Conquerors, given this February 2, 2024 by our founder, Mentor Naomi and Mark Manalansan. So, once again, Mentor Aryan, thank you very much na talagang pinagbigyan mo kami na maging speaker sa grupo namin ngayon. And I do hope na hindi ito ang huli, more speaking pa na mangyayari sa grupo namin kasi talagang na-appreciate namin yung mga trainings na nanggagaling sa mga taas sa amin. Okay, so everybody, mag-ano muna tayo, no? Mag-closing prayer muna tayo. And I think may napusuan ako since nagtanong kanina si Mentor Chato, hindi siya nagsalita. This time gusto ko siyang magsalita as a speaker. Okay, Mentor Chato, pwede tayo sa closing prayer natin. Okay, Mentor. Salamat po sa pagbibigay ng chance na makapag-closing prayer ngayon sa napakagaling na speaker natin ngayong gabi, si Mentor Arian Fernandez. Isa rin po ako sa mga tagahanga niya sa napakagaling niyang speaker sa mga paliwanag at mga wisdom, mga learning natutunan. So, amazing morning po sa inyo lahat, USA team leaders and every team leaders and mentors. Ako po si Mentor Chato from Canada and thank you po sa chance na binigay niyo para mag-closing prayer sa gabing ito. Pwede po tayong mag-bow ng our head and let's pray attentively and say our Lord prayer. Dear Lord, thank you po sa gabing ito sa lahat ng mga learning at wisdom na isinare sa amin ni Mentor Arian. I-bless mo po sana si Mentor Arian para marami po siyang mabless pa sa mga itinuro niya na tulad ng mga nadinig namin. At lahat po ng mga mentor at leaders na naandito sa gabing ito ay sana po yung natutunan natin at nalagay sa ating pag-iisip, sa ating puso, ang mga natutunan natin sa gabing ito kay Mentor Arian. Marami pong salamat sa pagbibigay ninyo ng chance sa akin na makapag-closing prayer ngayong gabi.
At ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at sana po yung ating mga natutunan ngayon sa gabing ito na tulad na sinasabi ni Mentor Aryan ay apply po natin sa ating araw-araw na activities na paggawa ng ating opportunities na ito. Marami pong salamat at God bless us all. Thank you very much. This is Mentor Chato. Thank you po. Dito para sa of the Holy Spirit. Amen. Mentor Chato, thank you very much. And Mentor Aryan, thank you. So, bali sa mga ano natin, no, sa mga grupo natin, a little announcement. Yung ano na kay Mentor sa ating grupo as conquerors. Always remember yung ano natin na mayroon tayong ano yun, na kung mayroon tayong DR, you know, numbers of DR, magkakaroon tayo ng premyo sa kay Mentor na Yumi. So talagang isa yun sa mga ano natin, mga i-announce natin ngayon. And Mentor Edward, mayroon pa ba tayong ibang announcement? And tomorrow pala, don't forget sa mga nag-ano ng tungkol sa ad training, make sure na maka-attend kayo kasi napaka-importante yon para matuto tayo kung paano gumawa ng ads. Okay? So, mayroon pa ba akong nakalimutan? Mentor Ed, wala na. Okay na po. Ayan, so Mentor, so ano na lang, unmute na lang lahat tayo para pasalamatan din natin si Mentor Aryan. Thank you, Miss Arian. Thanks, Mentor Aryan. Thanks, Mentor Vera. Thanks, everyone. Have a great day. Thank you, Mentor Aryan. Mentor Mentor Chato. Arian. Salamat. Thank Thank you, Miss Alvera. Salamat po. Thank you, everyone. Mentor Jonathan. Thank you, Mentor Edward. Thank you, everyone. Edward. Thank Mentor you, Mentor Elvira. Elvira. Lahat po. Thank you, everyone. God bless, mentors. Thank you, Sir Edward. Thank you. Bye-bye po. See you po next week. Thank you po. See you po tomorrow.